Mga kabarya, mayroon naman tayong bagong hunt ngayon. Ang half dollar ng bansang Amerika. Kung tawagin po nila ito ay walking liberty. Yan po ang paksa na atin tatalakayin ngayon pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat po ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong coin dito ngayon. Ang $1/2 ng bansang United States of America. Kung tawagin ay walking liberty. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po ng bariyang ito ay makikita natin ang liberty na lumalakad papuntang kaliwa. Yan po. Tapos po, yung pong kanyang script na liberty ay nasa kanyang ibabaw. Yan. Tapos may sumisikat na araw. Yan makikita niyo. Bandang kanan naman, ang nakalagay ay In God We Trust. Tapos yung petsa ng pagkakagawa, 1943. Yan po ang nakasulat. Ang engraver po niyan ay si Adolf Alexander Wainwright. Kung pagmamasdan niyo pong maigi, itong ating coins na ngayon na tinatawag na walking liberty, nahahawig po ito doon sa ating pera nung araw na piso, 50, saka Gs. May 25 pa nga saka 20. Yung animo babaeng nakatayo na lumilipad ng buhok. Ayan po. Palagay ko po, dyan po kinuha ang kanyang disenyo para mapaganda rin yung mga coins natin. Sa likod na bahagi naman ay makakita tayo ng isang agila na nakabuka ang pagpak. Yan, parang gusto ng lumipad. Tapos may nakasulat na United States of America sa kanyang ibabaw. Dito naman po nakalagay ang E pluribus unum at sa ilalim yung kanyang denomination o value na $1/2. Yan po. Ang translation po ay United States of America, tapos yung out of many one. Yan po. $1/2. Ang engraver din po niyan ay si Adolf Alexander Winman. Dito naman po sa kanyang edge, reeded. Yan. Makikita naman ninyo. Kaya po ng mga ibang coins ay ginawa yan sa tatlong pagawaan ng pera sa bansang Amerika. Ang una po sa Philadelphia, United States. Nagpapagawa po sila ng coin doon, magbuhat 1792 hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa ay sa Denver, United States. Yun po, nagpapagawa naman sila ng coin doon, magbuhat 1906 hanggang sa kasalukuyan. Tapos yung pangatlo sa San Francisco, United States din, nagpapagawa naman sila ng coin doon, magbuhat 1854 hanggang sa kasalukuyan. Yan nga pong coins na yan ay galing sa bansang United States. Ang period po, Federal Republic, magbuhat 1776 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan. Ang taon, 1916 hanggang 1947. Ang value po niyan ay $1/2 o 50 cents na ang katumbas sa pera natin ay 28 pesos. Ang currency po nila, dollar, magbuhat ng 1785 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition po niyan ay silver. 0.900 ang katumbas na silver. Tumitimbang po ng 12.5 grams at may diameter na 30.6 mm. May kapal na 2.1 o 2.15 mm.
Ang hubog, makikita nyo naman bilog. Build ang technique na ginamit at coin alignment ang kanyang orientation. May number po na N number 4455 at reference number na KM number 142, may school number 136136. Yan po. Dito po sa numista ay may mga presyo na pong nakasulat. Pero ang babanggitin ko na lamang po ay yung 1943 para po hindi masyadong humaba yung ating video. Para po sa 1943 na gawa sa Philadelphia, ang good po niyan ay 570 pesos. Yung pong very good ay 700 pesos. Yung fine, 700 pesos din. Very fine, 790 pesos. Yung extra fine po ay 990 pesos. Yung almost uncirculated, 1,100 pesos. At ang uncirculated po niyan ay 2,000 pesos. Para naman po sa Denver, yung pong good, 590. Yung very good, 660. Yung pong fine ay 780 pesos. At yung very fine ay 910 pesos. Yung extra fine naman po ay 1,100 pesos. Yung almost uncirculated, 1,200 pesos. At yung pong uncirculated na galing sa Denver ay 5,200 pesos na po. Yung naman pong galing sa San Francisco, yung pong good yan ay 560. Yung very good ay 680. Yung fine po ay 720 at yung very fine 830. Yung extra fine po 860 pesos at yung almost uncirculated at 870. Yung po namang uncirculated ay 2,800 pesos. Dito naman po sa eBay, kapag ka 1917 ang pagkakayari ng inyong pera, nagkakahalaga po yan ng $124.99. At dito naman po sa Newmis Corner, kapag ang inyong half dollar ay may petsang 1941, nagkakahalaga po yan ng 19.95 euro. Yan po lamang at wala nang iba. Dito po sa Pilipinas ay nagkaroon na po ng mga auction ng barya na yan. Noong pong April 27, 2024, cut auction 123 o 123, lot 2010. Nabili po yung ganyang klaseng barya ng 2,484.53 centavos. Yan po ang pagkakabili dyan. Nung naman pong May 29, 2024 din sa cut auction. Yung pong tinatawag nilang premium auction 125, lot 7992. Nabili po yung coins na yan ng 8,000 o 87,000. Napakamahal pala. 87,517.54 pesos o centavos. 87,517 pesos 0.54 centavos. Yan po ang pagkakabili dyan. Napakamahal na po pala ng ganitong klaseng barya. Kaya po kung meron po kayo ay pakaingatan nyo po at saka nyo ipagbili kapag ka merong tumatawad ng magandang presyo. At bago ako magwakas sa aking content ngayong araw, ay nais ko po munang i-shoutout ang lahat ng aking kabarya. Shoutout po sa inyo, ang lahat ng kapwa kolektor. Shoutout po sa inyo, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa aking video. Salamat po ng marami.
At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.